Welcome sa ating podcast. Ito ang JCA Law After Office. Ngayong araw na ito, ang ating bisita ay bumabalik. Si Jennifer Baguisa Abel. Kukumustahin natin, Attorney Jake. Yes po. Ano na ang sitwasyon? Ano ang reaction mo sa mga nangyayari ngayon sa ating immigration? Bilang isang international student now turned into paralegal, no? Ano na ang pakiramdam mo? Siyempre, kinakabahan tayo. Laging nandyan yan. Kasi nga, pabago-bago yung rules. Paiba-iba yung lumalabas. Minsan, medyo makakampante ka kasi parang medyo pabor naman. Pero nung mga nakaraan talagang kabado. Kasi hindi mo alam kung magiging PR ka pa ba. Yun ang totoo. Kung anong paraan, kung anong pathway ko para ma-PR naman ako dito at nang hindi masayang yung lahat ng pinaghirapan ko. May mga steps ka na bang sinimulan? Nag-enroll ako ng French. So, nagpe-French ako 3 times a week for now. Pero, By the way, bigyan natin ng konting context. So, si Jen, pakilala muna ng konti. Kailan ka dumating dito sa Canada? okay. Ayan, medyo na-excite po tayo. Oo. Sorry po. Ayan. Sige. Dumating po ako dito as an international student Yan, last kailan yun? August Anong year? 2022. Okay, so around 3 years ago. After ng... 3 years. Ano pa ba na? COVID pa ba na? Yes. After Medyo. After na. Oh, yan. Mga ganun. Yun ang aking... Marami kang kabatch eh. Na marami. parang nung COVID, parang maraming nakaisip na, okay, Canada kaya tayo. Parang ganun pa din. Kasi yung mga napending siguro biglang Siguro. Pero ang balita ko, bata ka pa, gusto mo na mag-Canada. balikan natin yung video. Balikan natin yan. Para lang baka yung mga first-time viewers natin, hindi pa alam. Yung kasing lola ko nung araw, so nag-abroad siya, Spain muna, and then after 2 or 3 years, baby pa ako nun eh, napunta na siya ng Canada. So habang lumalaki ako, ang isip ko, syempre may mga package, ganyan. Tapos pagka Saan ba nanggagaling itong mga kahon na to? Tapos amoy imported, ayan. Iba yung amoy. Iba yung amoy. Diba? And then sabi ng lola ko, paglaki mo, pupunta kayo ng Canada. Kasi talagang may mga effort noon to bring us there. Anong year yan? Grade 6 ako unang Grade na-interview eh. So, mga 19, hindi ko na sasabihin, mahalata edad ko. Basta grade 6. Siya. Grade 6 ako noon. Tagal na. And then, syempre, na-deny. Parang nauso kasi yung adoption before. Oh, okay. So, may adoption. attempt na noon na May attempt. makarating ka dito. Yes. Okay. May attempt noon and then hindi kami pumasa sa interview kasi may mga sa interview tsaka sa requirements kasi may mga requirements na hindi na-meet. So kasi mahirap ding mag-provide ng documents Grade basta 6. Okay. Yeah. I see. And then nag-aral ako ng caregiver. Kailan naman yan? Mga 2008. Ayan. 2008 pa lang. Nag-aral ka na agad. Yes, 2008 nag-aral akong caregiver and then ang uso pa noon speak test. Walang language test. Speak test. Okay. And then, hindi ako nakapasa. Bakit naman? Hindi ko alam kasi siguro hindi para sa akin yon dahil hindi ko masyadong kasi nakakonsentrate ako nun bilang empleyado ng court. Hindi mo masyadong So, hindi ko trabaho masyadong na natutukan. Tsaka wala din ako talagang masyadong experience dun sa Philippines. Later on na lang nagkaroon. Okay. So, dami mo na palang attempt. Ngayon ko lang nalalaman yun. Okay. Nag-attempt ako mag-caregiver. And then, nung nag-COVID, so, ewan ko kung maraming makaka-relate dito. Meron tayong, medyo nakaipon tayo doon. Merong play to earn na app during COVID. So, parang crypto siya eh. I don't know how it works kasi hindi naman ako naghahawak. We were able to earn money. And then, nakapag-save kami. And then, nung nawala na yon kasi papatapos na rin ang COVID, baka yun ang dahilan. Patapos na ang COVID. So, sabi ko, isugal ko na kaya yung pera na to, mag-international student ako. So, ayun. So, kaya ako nandito. Inalay niya talaga So, talagang halos buong buhay from grade 6. Yes, And even before, yung nakakatanggap ng mga kahon. Na ano ka na. Inalay niya rin talaga yung Align sarili talaga. niya. So, hindi mo rin tinigilan yung pangarap. Dream. Yes. Actually, meron pang isa, nag-express entry ako as an IT. Kailan naman yun? Talagang dami na. 2011, basta 2011 or to 2013. Express entry na ba yan? Express entry. Okay. Basta somewhere there. Okay. May kinuha kaming agent, so hindi So, naman ako... nag-agency kayo? Yeah, yung tita Okay. ko And actually then, ang anong kumuha. nangyari? Hindi ako nakapasa Saan? doon sa express entry kasi inabutan ako ng subcap. Okay.
yung bilang naabutan, dumating ang papel ko kasi may i-comply lang, may kulang lang ng kaunti, parang background information. Okay. Family background, ayun. Okay. Family background information. And then naibigay sa akin ng courier, papatapos na, hindi na siya umabot. Oh, yung time element. doon, Yung time sir. element. Right. Kasi andun na pala siya sa post office, inaabangan ko, I see. hindi siya naibigay. Okay. So, ayun. So that Sayang, was sayang. 2011. Okay. And then sumunod nun, meron pa ba? Mga 2011 to 2014, mga ganun, sir. Or Okay. 15. Okay. Yan. Tapos sumunod na, ayun nga, Yun yung... na. Ito na. Ayos na. Ayan. Parang doon ako pumasok sa try and until you succeed. I Which is know, good. Ganun oo. naman talaga, Yes. di ba? Lang. Pagka Pag gusto mo importante na talaga, simulan mo. O ngayon, nandito ka na, di ba? Huwag mong titigilan. Imagine mo, nandito Kaya ka. ito. Ayun, ngayon nandito ka na. Ayan, medyo, eto na. Ayun na yung pag-uusapan Ayun na. natin. Yes, eto Ano na. naman ngayon? So, ang, syempre, lagi tayong... Hindi naman lagi. anong feeling na nandito na? Ganun. Actually, mas masaya dito kasi parang you see a brighter future. Kasi dito, pag kumikita ka, malaki ang kapalit sa Pilipinas. How does it compare dun sa expectations mo nung wala ka pa dito tapos nandito ka na? Right. May nagbago ba sa expectations mo or something? In a way, meron kasi, syempre, pag nasa Pilipinas tayo, feeling natin, oy, malaki pera doon, ganito, ganyan. Talaga palang paghihirapan mo siya pagdating Totoo dito. pala, totoo pala Totoo yun. palang paghihirapan mo. Kasi dollar din yung gastos mo eh. Dollar Dollar din din kinita yung mo. gastos. Dollar din yung gastos Yes. mo. Yeah, di ba? dito. Totoo naman din. Kasi ang perception ng mga ibang tao, baka malaki din kita natin dito. Kasi yung naririnig natin, oh, yung sweldo dun sa Canada, ganito, ganyan. Oo, Tapos pag pag kinonvert. kinompare natin, oy, laki Malaki, ah. yeah. Pero, Hindi nila alam. Yung gastos, yung gastos mo, dollars ganun din din. naman. Mataas din. no? Dollars Pero kahit pa paano, ano nga rin, medyo progresibo, sabi, develop, ganyan. Oh. So, meron din naman din. Tsaka dito kasi sa Canada, pwede ka mag-double job. Triple job pa ka. Kahit triple job walang pa. sawa, hanggat Walang kaya sawa, mo yan. basta kaya ng Totoo yan. katawan. Totoo yan. Hanggat kaya mo. Yeah. Hanggat kaya mo. Ayan. Kasi, Yun lang, patay ka naman sa tax. Pero okay lang. okay lang din naman. Pero at least, ang aking ano na lang ngayon, at least nandito na ako. Lahat ng paraan gagawin na natin Pwede ko para... bang dagdagan ng konti yan? So yung dito sa Canada, ito na kasi nakarelate ako. Kung ano yung gusto mo, kahit pa paano magagawa mo. Kung gugustuhin mo, kung ipupush mo, di ba? Right. Hindi katulad sa, ayun nga, sa Pilipinas. Para bang, ang daming hindi mo control na Limitado. pumipigil sa'yo eh. Marami eh. Una, yung traffic na lang. Control mo yan, hindi. Pero kumbaga, gusto mo pumunta doon. Hindi mo magawa eh, kasi traffic eh. Wala kang, alam, lilipad ka ba? Parang, mga ganung bagay. So yung, kumbaga, structurally, hindi mo magawa kahit gusto mo, gawin mo man. Kahit nga din sa trabaho, minsan, yung mga tao nasa sa paligid mo, parang pinipigilan ka, dinadown ka. May ganun sa atin, di ba? Crowd mentality. Yan, exactly. Ikaw na nagsabi, di ba? Parang kasama sa atin yun. Ano yan, bawal kang maging amazing. para bang may mga tumataas ang kilay pag nakikitang masyado kang ma-ascenso or ano, di ba? So, Totoo yan. yun yung mga bagay siguro nga na nagpapa-ano sa atin, nagpapa-down o kahit Yes. gustuhin mo man, hindi mo magawa. So anyway, gusto kong i-relate yun para at least siguro nga yung mga nanonood sa atin, malaman nila, at least doon sa Canada, pag ginusto mo, nasa sa'yo yun. Kung gusto mo, magagawa mo. Gusto mo 3 job, walang employer na, tatlong job mo. Parang, wala eh. As long as kaya mong gawin, Yes. yung ini-expect sa'yo noong employer mo, wala na siyang pakialam kung ilan pa ba ang trabaho mo, kung anong pinagagawa mo outside of your work. So, ayan, aral ng French. And then, pataasin yung English language. Yung result nun kailangan mataas para ma-maximize ang points. Kasi, syempre, pag medyo nagkakaedad nga tayo, tama yung sabi ni Sir, pag nagkakaedad, nababawasan yung puntos eh. So, ayan. Pero, we're still hopeful naman. Kasi, parang, si Canada naman, parang ang gusto niya yung mga nandito na maging... Tama ba, Sir? Parang ma-PR din naman kahit Gusto pa niya, totoo din. Gusto niya yan. Ano ko yan, susuportahan ko yan. Si Canada, gusto naman niya ng mga tao na yun nga, nakakapag-contribute. Yeah. So, ang metric nun is may trabaho, nakapag-bayad ng tax, at saka hindi lang yun, yung mga, yung part ka ng community, okay yun. Kasi alam siyempre ng gobyerno na hindi lang naman pera yan, hindi lang naman tax. Yung pagiging part lang ng isang community, okay na yun. Yeah. Okay din yun. Bigyan mo rin sila ng tip ang ating mga listener watchers ngayon. Yeah. Yung pag-aaral mo ng French, saan mo yan? App or... Nakita ko siya, nag-search ako. So, yung Preply.
Ayan, doon ako nakakita. So may amount doon kung ano yung gusto mong piliing amount, kung ano yung kaya ng budget mo. Makikita mo may mga instructor. So ang nakuha ko instructor taga Morocco. So ang language nila French talaga. And he's really good kasi talagang pagka medyo alam niya hindi ka nag-aral, medyo pagsasabihan ka niya. Sabihin niya, masasayang yung binabayad mo sa akin pagka hindi Totoo ka nag-aral naman. mabuti. Totoo naman, di ba? So, totoo yun. Affordable? Affordable. Meron siyang Roughly. $10 US dollars Per hour yan, per di ba? 50 minutes. Yan. 50 minutes, 50 minutes. Yan. O yung mga ganon, no, na tip, para Yan. So, sa Ma-check Preply din and nila. then Duolingo, pagka may time So pa. ito, may mga ano ako, kasi yan nga, palagay ko yung mga nanonood sa atin, interesado nga rin silang malaman ano yung experience mo. So nung una, yan nga, bata ka pa, gusto mong pumunta ng Canada. Ngayon, nung pagdating mo 2002, balik muna tayo doon. 2022, sorry. Ano yung napansin mo or ano yung mga reaction mo? Nung time lang muna na yun. Nung Bumababa pagdating pa mo. lang ako na aeroplano, nakangiti na ako kasi malamig. Dumating ka ng winter. Dumating ka anong buwan? August, malamig pa siya, sir. Malamig pa lang. Ano tawag dito? Papawala na yung summer summer. pa yun eh. Pero, Yeah, okay. pero may time na, basta nung pagdating ko malamig siya. Anyway, dito sa Canada, nagbabago-bago yung May four klima. seasons tayo dito. Even if summer, minsan lumalamig. Yes. Minsan kahit autumn na supposedly malamig. Minsan mainit. Ganun talaga. Or minsan Mahirap magang winter. ispelengin. Ako kasi, weather dito. basta mas malamig Pero kaysa okay, sa malamig. ano. At least, yeah. Yeah. Tama naman din. Definitely mas malamig kaysa sa Pilipinas. Kaysa sa Pilipinas. Katamtaman, Of course, sabihin natin. At that time, siguro August, medyo katamtaman. Hindi masyadong mainit, hindi masyadong malamig. Okay. Tsaka pagdating ko, nagpunta agad kami ng Canada's Wonderland kasi birthday ng aunt ko yun eh. Okay. So, And then, nagpunta kami doon and then bago ko mag-school, nakapag-relax naman. And then nung school na, hanap ka naman ng part-time, syempre, para may pambili ng books, pangkain, ganyan. okay. So, ayan. It took me 2 months para makahanap ng So trabaho. yun, yung pagtrabaho tsaka pag-aaral, ano yung parang may naisip ka ba doon or may compare sa Pilipinas? Sa Pilipinas kasi ako, experience ko lang nung nag-aaral ako nung college, halimbawa, parang hindi ko maisabay eh. Di ba? Parang ang hirap Hindi kaya eh. Parang hindi, at least para sa akin nun parang ang hirap pagsabayin ng trabaho tsaka aral eh. Kahit ang parents natin Alam ko yung iba nagsasabi. kayang-kayang gawin yan. Yung parents nagsasabi mismo talaga doon, huwag ka muna magtrabaho. Ganun din. Mag-aaral ka lang, Ganun din. oo. Exactly. Ganun din ang... Susuportahan ka naman nila Parang hanggang sayang lang makagraduate. yung itatrabaho mo, magkano lang kikitain mo dyan. Pero Mag-aaral ka na lang, parang i-focus mo na lang sa pag-aaral. Pero ikaw, yan. Dito ko naranasang nag-aaral tapos nagtatrabaho, ang hirap. Kasi ibibigay mo yung availability mo dun sa kumpanya. Ano naman sila, very considerate. Dahil alam na estudyante ka, schedule ka nila according dun sa availability mo. Kaya lang talagang yung hirap ng pagta-travel from work to school, malayo pa yung school ko eh. So talagang bus, train. Siguro sa isang araw yung 3 oras ko ubos sa biyahe. And then makakauwi ka mga past 12 kasi closing ka dun sa store. And then Malayo yung school doon sa... malayo yung school kasi doon ako sir sa Vaughan nagwo-work. Ang school ko ay sa Scarborough. so So, nasa medyo subway ka malayo lang. yun. So, Medyo para malayo. bang, kung sa Pilipinas, Scarborough tsaka Vaughan, parang nasa Quezon City ka, punta ka ng Bulacan. Mga ganun yun. Mga ganon. Sa bukid kasi ako, sir, di ako Mga makarating. ganun ba? Pero, para lang yung mga hindi nakakala, bigyan natin ng konting Yung context. Vancouver and Ganun Scarborough. siya. Quezon City Kasi to dito kung Bulacan. tutusin, yung 15 minutes, 30 minutes, medyo malayo na mararating mo nun eh. Yeah. Kasi wala namang masyadong traffic. Kumbaga, pwede ka na makalibot ng halos Metro Manila nun eh. Within 30 minutes. So walang traffic kasi, sir. Mabilis ang transportasyon. Exactly. So kung ang biyahe mo more than 30 minutes, nasa ibang Nasa ibang lugar province ka na. Nasa, kumbaga nga, nasa Bulacan ka na nun. At sobrang lalapad ng mga daan. Yes. Yun So ang isang anyway. maganda dito sa Canada. mabilis. Walang masyadong traffic. Traffic. Yan. Tapos, maluluwang ang kalsada, malinis naman. And then, ayun. So, ayan, habang nag-aaral tayo, talagang, aminado ako, nakakatulog ako sa school. Kasi puyat ka sa, Pero may limit of hours lang ng work mo. Nung una. International student ka. Nung una, 20 hours per week. Ang allowed lang. Pero naabutan kami na nagbigay si Canada ng unlimited hours hanggat kaya mo. Right. Yeah, during that time. So, kami yung nasakop nun, kaya tuwan-tuwa ako nun. Kita nyo, naging international student ngayon, ano na? Okay. So at least, okay ka na, nakapag-aral ka, nakapag-trabaho ka.
And then, okay, what's next? Oh, yun. Naka-graduate tayo. Graduate, And then, okay, tinan mo yan. Ayun. Kayang-kaya pa rin graduate at nakatapos. Di ba? Nakatapos naman, awa ng Diyos. And then, Habang nagtatrabaho. Very good. And then review tayo para sa licensing test. Big ano yon. Mahirap yon kasi doon makikita ang laki ng bayad sa test eh. Medyo mahal eh. Totoo yan. Isa rin yan sa napansin ko. Ganun. Ang mahal-mahal na. Magte-test ka lang. Ito, 1,000 ba? Parang gano'n. Tapos yung mga libro minsan, hundreds yung libro. Hundreds yung libro. Hindi pa nga Kinocompare hardbound sa yun. Pilipinas, 10,000 bawat isa. Pag nag-compare ka sa Pilipinas, di ba? Parang, Libo-libo talaga. hundreds na to. Tapos, ayan. So, meron kaming, nilabas ng Law Society ang reviewer, siguro mga more or less, basta more than 2 months before the licensing test. So, syempre, nagtatrabaho tayo, hindi tayo makareview mabuti. Hindi ko alam kung paano ko siya napagsabay. But anyway, ayun, nakapasa naman. So, natuwa ako. Naiyak ako noon kasi hindi ko akalain din. Hindi ko akalain. Bakit? Kasi sir, nasa Walmart Academy ako noon. So, Okay. nagte-training ako as department manager. Okay. So, attend tayo noon isang linggo. Yun yung linggo, next week, halimbawa Lunes, test na. Tapos yun din yung linggo na namatay naman yung tatay ko. So, sabi ko, ano ba gagawin ko? Sabi ko ganyan, hirap naman. And then, pero kinaya na, kumbaga, kinaya naman. Dahil, ang mindset ko noon, wala ka namang magagawa eh. Tuparin mo na lang to. Ito, mas, dito ka tumutok. Ganon siya. So, minsan talaga pag wala kang choice, talagang gagawin mo lahat. Kaya nung nakapasa, ayan, sobrang saya, naiiyak-iyak, ganyan, yung mga kapatid ko din tuwan-tuwa. Siyempre, sulit lahat ng Sulit pinaghirapan lahat. mo. di ba? Yun, ang totoo, sulit lahat. Okay. And then I think kahit paano naman naging proud ang mga natin, mga kamag-anak Ano natin. naman? Yes. Isa na po siyang licensed paralegal dito sa Canada. Yun, ano ang sakop ng pagiging paralegal dito sa Canada? Na ginagawa mo. Na-impress ako kasi dito, Sir Jake, paralegal ka lang, pero nakakapag-notaryo ka. Yes. Exactly. Lifetime yung notary. Being a notary public dito, a lifetime naman siya. So, ayan. Pwede kong dagdagan yan. Yes, Sir Jake, please. So, dito, yun nga nagulat din ako dyan na halos, kung tutusin, maraming pwedeng magnotaryo eh. Hindi nga lang notary public. So, unang-una, hindi lang yung lawyer, pwedeng paralegal. And then, pwede pang kahit staff. Na actually, ginagawa naman sa Pilipinas. Pero doon nga, medyo pailalim, patago. Pero dito, is really part of it. Alam nila na yung lawyer is busy din. So, ina-allow nila yung staff. Pero syempre, mag-apply ka. Hindi basta-basta na, na ikaw na yung magnotaryo. Pero applyan mo siya. Pero pwede naman nga. Kasi kung tutusin, tatanungin lang naman ng commissioner, di ba? Kung ikaw ba talaga yung pumipirma, alam, naintindihan mo ba? Mga ganong bagay. So, nga, madali lang gawin. Hindi mo naman kailangan ng abogado para doon. Hindi ka naman nagbibigay ng advice. So, yun yung kagandahan dito. Practical sila dito. At saka, dito, yung alam nilang ginagawa naman din talaga. So, why not legitimize it? Gawin nilang legitimate. Mag-apply ka ng ganong lisensya, oath commissioner ang tawag doon. Sa Pilipinas, yun nga. Kaya, ang hirap maghanap ng notaryo kasi actually yung notaryo doon hindi mo makikita. Ang makikita mo staff. Sila lang yung magpipirma din para doon sa notaryo tsaka yung may magseselyo. Pero yung notaryo wala doon eh. Diba usually sa recto mga ganyan. So anyway, yun yung nakita ko dito na medyo practical sila pagdating sa mga ganyan. Ina-allow nila pero syempre mag-apply ka din. Pero yun, kahit sino kung tutusin pwede mag-apply ng pagnonotaryo. Yes. Tsaka doon sa Pilipinas, sir, parang yearly, nagre-renew ang mga notary natin. I know. Yes. Dito kasi, Ayan, lifetime. si Jen pala, by the way, nagtrabaho siya sa court. So, alam niya yung kalakaran doon. Ako naman, nagnotaryo ako doon. So, alam ko din yung kalakaran. Every month, magsasubmit kami ng copy. Doon sa RTC. Sa RTC na nalalagay nila sa bodega na wala namang tumitingin. Nagte-take up lang siya ng space. Yes. Na wala namang sumisilip doon. Nandun lang siya. Tapos pahirapan kasi every time magsasabit ka. Di ba? Dito, nagulat ako, walang ganun. Wala. So iisip ko, paano umasenso ang Canada na para bang ang luwag nila sa mga ganyan. Walang mga ganung requirements na magsasabit ka, mga ganyan. Ito na lang yung naano ko. Napansin mo, no? Yung napansin ko, yun nga, hindi mo kailangan nun, pero once naman na
kumbaga nahuli ka na hindi ka sumusunod sa mga rules, or halimbawa nga pumirma ka, tinatakan mo lang, hindi mo in-ensure na yung nagpanotaryo sa iyo ay alam niya yung pinipirmahan niya, kumbaga tinatakan mo lang din, parang ganon. And later on may nagreklamo, may naapektuhan doon, nawalan ng pera for whatever reason, sabi natin. Babalik din sa iyo 'yun. Yeah. Papatawag Makakasuhan ka. din. Oo. Makakasuhan ka. Babalik, yes, sir. Pwede ka matanggalan ng lisensya, pwede ka magbayad ng danyos. So doon sila naghigpit sa ganong sitwasyon. Pero pag nangyari na 'yon, pero in the meantime, hayaan ka nila, o sige, gawin mo kung anong gusto mo. Yeah. Bahala ka kung paano mo i-discharge yung yung trabaho mo. Hindi mo na kailangan mag-keep ng copy pero nasa sayo yan, parang ganon. Hindi mo na kailangan i-submit. Ikaw ng responsibility mo na yan kung mag-keep ka ng copy or not. Parang it makes things a lot easier then. At saka yun nga, practical kasi yun nga sa court, di ba? May, sa inyo ba may pupuntang lawyer or tao na, nasan yung notary public na pinirmahan ni ganito ni ganyan? Wala naman. Na dokumento. Hindi mo makita kasi na andun sa bodega. Yes. Kahit hanapin mo yun. Sino maghahanap nun? Walang taong maghahanap nun. Malamang mag-aabot ka pa ng kung ano-ano, di ba? Kaya hanap mo. Walang gagawa nun eh. Sayang yung panahon sa kakahanap ng mga dokumento na yun. So anyway, walang use. Yun lang naman yung gusto kong maibigay na insight. Yeah. Dito sa Canada, pagka ikaw, you can be negligent for all daycare, pero Exactly, for all day care, pero pag may natamaan, may naapektuhan doon sa negligence mo, at syempre magrereklamo yun, mag-file ng case. Harapin mo ngayon yun. Right. Yes, And then, ano yun, magbabayad ka kung kinakailangan. Yes. at record mo pa yun. At record mo pa yun. So kaya din dito, on their own, they try to do whatever is right. Kasi nga, takot din sila na ma-penalize sila. The consequences The consequences. Yes. Yeah. So, ayan. Anyway, balik tayo dun sa... Balikan natin Balik tayo naman dun ngayon. sa kwento. Tsaka pwede, yung paralegal dito po pwedeng humarap sa mga criminal cases. Yeah. Yeah. Small claims court. Like, Small Claims Court, Immigration Board, Human Rights Tribunal, Landlord and Tenant Board, the WSIB. Pag hindi lang aabot ng 35,000 ata. Yes, wag lalagpas ng 35,000 kapag ka small claims. Pero sa Saskatchewan, ginawa nilang 50,000 ang minimum ngayon. Wow. Oh, wow. Ayan. By the way, si Miss Pen, ano din siya? Ayan, incoming. Graduate din siya ng paralegal course. Malapit na. Kaya alam nila ang pinag-uusapan nila. Yes, ayan. Tsaka medyo, nung kumuha ako ng paralegal, medyo talaga nakaka-relate tayo, lalo na sa procedure. So anong masasabi mo? Ito na lang. Kasi ang tagal mo sa court, di ba? Ilang years ka na nga ulit doon? Almost 19. 19 years. Almost Tapos, 2 Almost decades. 19. ngayon nakaka-attend ka rin ng, anong masasabi mo? Anong mga kaibahan? Anong, Nung naka-attend ako Experience mo ng ng court court hearing hearing. dito, Yeah, first time, Anong masabi? ang saya. Dahil, Ako lang yata yung, kasi talagang gusto ko siya. pero anong difference? Like, sa Philippines siya ka dito? Anong difference? Sa Philippines kasi, como court stenographer tayo, tsaka interpreter. So, halos araw-araw talagang may court hearing, nakikita mo kung marunong ka makipag-interact dun sa mga lawyers, sa mga judges. Dito, ang medyo bago, kasi online eh. Pero exciting siya in a way kasi you get to talk to those to those people again. Parang eto ulit yung judge, eto ulit yung mga staff, handito yung crown, prosecutor, ganyan. So, parang handun yung ko. Kumbaga, komportable ako sa ganon. Talagang ko siya. Kumbaga, passion ko siguro talaga siya. Kasi natutuwa ako pagka nananalo sa case, ganyan. Yeah, pero yun nga, ano yung difference ng How can you compare? how it's done in the Philippines saka dito? Meron Dito, is there any difference? There is a big difference kasi dito we follow precedent eh. Kumbaga, kung ano yung decision doon sa ganong kaso, gano'n na rin yung magiging lahat. Unlike sa Philippines, pwede mong i-justify eh. Ilalaban mo talaga yan. May pre-trial, may initial trial, and then cross-examination, may mga ganon. Dito kasi ang isa pang kagandahan dito, hanggat po pwedeng mag-usap, you can talk to the Crown, pwede kang umattend ng CPT, Crown Pre-Trial, and then ilay mo doon yung mga gusto mong nangyari, yung mga gusto mong sabihin, and then kahit hindi yun yung Crown na humaharap sa court, alam nila eh, kasi naka-notes eh. And then they would talk to you, tapos sasabihin din nila kung ano yung gusto nila. Mas gusto nila yung nagkakasundo, rather than magko-continue. So, ito na lang. Kasi
Sa Pilipinas, medyo, ayun, nag-practice din tayo sa Pilipinas, so alam ko din kung ano yung kalakaran doon. Medyo well-known sa atin na ang tagal ng usad ng kaso. Yes. Oh, kahit yes, kahit that- maliit na kaso lang, swerte ka na kung matapos yan sa isang taon. Napakaswerte mo. Tama ba? I don't know. Kung, Yes, sa dami ng kaso. kahit, sa dami kasi ng kaso, yung daming backlog. So kahit gaano pa kaliit yung kaso mo, usually, swerte ka na kung matapos mo yun sa isang taon. Good luck na lang kung medyo complicated yung kaso. Abutin ka ng siyam-siyam, 5 years, 10 years. 5 Yung iba, years, wala na. yes. Patay na yung mga plaintiff or ano. Hindi pa rin tapos yung kaso. Right. Anyway, totoo ba yun? Oo, totoo yan. Lalo sa na kapag ka ang kaso yung mga falsification of public document Yung mga dun sa ganyan, Philippines, minsan nagkakamatayan na yung mga naghahablangan kasi matatanda na, lalo na yung lupa. Anong masasabi mo like dito, compare doon sa ganon? Dito mabilis Mas mabilis yung sistema talaga. And then, bakit kaya? Ano kaya ina-adapt? O bakit mabilis dito? Pinapaspasan ba nila? Paano ba? Hindi Paano bang kasi kalakaran? sa obserbasyon ko nung naka-attend ako ng hearing, hanggat maaari nga kung bago mag-hearing makipag-usap ka sa Crown para pagdating doon sabihin mo na kung ano yung napag-usapan nyo, and then kung okay sa kanila, they will decide. Tapos, and then yun, sa Pilipinas nga kasi ang tagal pero dito may sistema talaga sila. Pag sinabi ng guilty siya or hindi guilty. Yes. Ito yes. lang siguro, konting insight lang din. Yeah. Sa Pilipinas kasi, yun nga, may para bang okay lang na may delaying taktika. Usong-uso yun dun Yung delaying tactic, kunyari, alam mong matatalo ka, delay mo na lang. Para hopefully yung kalaban mo, sumuko. Mainit. Mainit, mag-withdraw, maubusan ng pera. Ayan. So, ganun Pero dito kasi, Dito hindi hindi ubra yung ganun kasi pwede kang ma-penalize din. Yes. So, may mga certain penalties pagka nag-delay ka. At mahigpit sila doon, kumbaga. So, pag nakita na unreasonable ka, nag-cause ka ng delay, again, pagdudusahan mo yun. Kumbaga, you take responsibility for that. Yes. So, at isa pa yung nabanggit ni Jen, dito, mag-usap muna kayo yung magkabilang party. Yes. And dito din, walang masyadong antagonism ba, sabihin natin gano'n. So, even if nasa magkabilang side kayo, yun nga yung Crown, kumbaga fiscal yun. Yeah. Tapos ikaw naman nasa depensa, di ba? Parang magkatunggali kayo. Hindi yun ang tingin So pareho lang kayo ng officer, sabi natin ganun. Officer of the court, ang ano nyo. Kahit sa Pilipinas, actually, yun yung principle. Principle, pero in practice, hindi nasusunod Pero dito, yun, mag-usap kayo and then, kung pwede, magkaroon kayo ng tinatawag na joint submission, magkasundo kayo kung anong gusto nyo. Joint submission. And then, i-ano nyo na lang, ipa-approve nyo na lang kay judge. Parang the accused has the right for speedy trial. Yun yung ating Jordan totoo din principle, yan. yung May ganun 11B. May ganun din tayo sa Pilipinas. Meron kung din, tutuusin. meron din sa Philippines Meron actually. din tayong ganun. Dito, 8 months ba? Pero, Ilang months pa dapat siya. Kailangan anyway, certain period ano dito yun nga, yung mga lawyers ba, parang ini-expect sila na mag-usap muna kayo. Yeah. Alam nyo naman ang batas di ba? So, alam nyo na rin, may mga president na rin in all. So, mag-usap kayo, kayo na mag-decide kung ano sa tingin nyo yung tama. And then, kung may tanong kayo, pwede nga itanong nyo sa judge. Kumbaga informally may ganun May ganung Yes. process. And then, Hindi sila try madamot nating sa i-resolve. info. Oo. Totoo. So lahat naman, ang goal nung lahat ng parties is matapos siya as soon as possible. Yeah. Kasi the longer it takes, walang nagbe-benefit Pero sa atin Yun nga, ang may incentive na ang laking i-delay mo pagkakaiba. ng i-delay. Right. So anyway, systemic problem yun. And then isa pa, konti lang din kasi sobra ang mga abogado sa Pilipinas. Napakahirap kasi maging abogado doon. Yes. I don't know ngayon kung nagbago-bago na, pero napakahirap as far as I know na maging abogado. Tsaka kaya nga, napakakonti. Napakadami nating tao doon. Population natin, 100 million plus. Pero yung lawyers natin, konti lang. Halos kasing dami nga lang ng lawyers dito sa Ontario. Nagulat nga ako na parang yung napakarami pa lang abogado dito. Parang, yun nga, parang piso isang tumpok ba? Parang gano'n. Kaya nga din, parang hindi gano'n ka-prestigious, sabihin natin. Yes. Kung lawyer ka dito, hindi siya gano'n ka-prestigious. Parang just like any other profession. Yeah.
Pero dito, sir, pag nakatapos ka ng another 3 years na lang, para maging lawyer? Iya. Yes. Pero ang point is, marami actually available na gumawa ng mga legal processes. Marami ring, medyo may kakulangan pa nga din eh. Despite na marami na supposedly, Yeah. meron pa rin kakulangan. Kumbaga, iniisip nila, kulang pa rin. Kailangan pa rin dagdagan. Para sa mga, rin, kasi kailangan mo ng abogado sa mga judges din, di ba? At saka yung mga sa Crown Office nga, yung mga fiscal. So, kailangan puro lawyer yun eh. Puro lawyer. So, kailangan natin damihan yun para mas bumilis-bilis yung andar ng hustisya. So, yun lang yung nakita ko dito na, okay, ang dami palang, well, ang liit lang ng populasyon ng Canada, tsaka yung Ontario nga, napakaliit, pero ang dami palang abogado. So, ganun pala ka-in demand. Importante pala yun. Pero kung isipin mo, yes, importante kasi yun yung pinaka sistema nung bansa. Kung hindi maayos yung justice system, di ba? Maraming sumusuway sa batas, sabihin natin ganyan. So, yun pala. Yun yung nakita kong dahilan kung ba't dito mabilis yung andar ng hustisya. Kasi unang-una, maraming abogado. Plus yung sistema, it's geared towards early resolution. Yeah. Early resolution. Pinipenalize yung matigas ulo. Sa Pilipinas, okay lang. Parang walang masyadong penalty eh. Na parang, Kaya Hindi- halimbawa doon. kaya hindi natatakot yung mga tao na magpa-delay, lalo na may Yes. pera. Attorney, ito ang pera, bigyan kita. I-delay mo na lang yan. Yeah. Kasi yung kalaban natin, wala ng pera yan. Titig. Ganun yun eh. Yes. Totoo, Sa Sir totoo Jake, lang. oo. Anyway, Lalo back to na you. yung Back to you. yung mga kaso sa Philippines na ng probation. So syempre kahit masentensyahan, okay, mag-probation na lang ganyan. So parang masama yung loob ng mga complainant pagka ganun. Ganun lang. Kinubi lang. Halimbawa, reckless imprudence resulting in homicide, Yeah. ganyan, or serious physical injuries. Tapos, makikita mo yung tao, nagpo-probation, hindi nakulong. Ganyan. So, masama loob ng complainant pag gano'n. Tsaka sa atin, kasi may appeal naman eh. Appeal Appeal, sa hanggang from magsawa. lower court, MTC, gano'n. RTC, then ganyan. Court of Appeals. Court of So, Appeals. kung may pera ka, pwede mong idaan lahat yun doon. Pwede mo masustain lahat yun. Kung wala kang pera, good luck na lang sa'yo. Di ba? Totoo yun, So, sir. May- usually, mananalo yung may pera. Kasi Parang ang batas na naka-akit siya dun sa... Pang-sustain may May pang nasustain yan nasa Court of Appeals or even Supreme Court. May pera siyang dalhin yung kaso doon. Pero kung ikaw ordinaryong tao, wala na. Good luck na lang sa'yo. Pero dito, hindi mo pwedeng basta mag-appeal na mag-appeal eh. Oo. Kasi, ayun nga, if ever Kailangan may na ma-meet kang maano ka na may finding na nagde-delay ka lang or what. Yes. Hindi nila Magbabayad ka. i-grant. Babayaran mo yung kalaban mo actually. Maki-question na doon. ang Yan, integrity mababayaran mo mo rin. yung kalaban mo kasi napilitan siya kumuha Yun ng... din ang wala yata tayo sa Pilipinas. Yung Wala to pa. determine if someone is just delaying. Yes, Wala Meron supposedly. May rules tayo dyan. In Supposedly. practice, hindi siya nagagawa. Hindi nagagawa. Yan. In Hindi ano na lang, in pe-penalize. principle, yes. Pero in practice, hindi. Kasi, I don't know, yung mga... Hindi, Kaya nga hindi sinasabi. nag-order Walang penalty si yung judge. mga Ayan, gumagawa. nagtrabaho ka sa sa court. Si judge ba, pag may mga nagde-delay, pinapatawan niya ba ng penalty yung mga yon na Hindi para naman. next time hindi na sila uulit? Oo. Wala. Kasi magagaling ding I know. magdahilan eh. Dito, yung nga dito, Kanya-kanya naman eh. pagbabayarin pa siya nung at least partial nung cost nung legal cost nung kabila. So ibig sabihin babayaran niya yung legal cost nung kabila kasi nag-cost siya ng delay. Yeah. Bayaran Masakit niya. yun sa'yo. Masakit sa bulsa. Sa totoo lang kasi nagbayad ka na ng sarili mong lawyer mo. Pati yung lawyer ng kabila babayaran mo yun actually. Hindi naman buo pero. So might as well Kaya- avoid the delay. Exactly. So yun yung mga para sa aking mga rules na Iba, nagpapabilis nung mga kaso. Anyway, back to you. Yan. So doon kasi reset ng hearing, ganyan. So pagka nag-agree ang both parties, yan, reset. Or halimbawa, may pinagkakasunduan pa. Sige, Ganun. mag-move on na tayo Okay, sa... move on na tayo. After na, ano na may mga... Ano ka ngayon, di ba? Naka-work permit. Yes. yeah. Okay. And doon ang plano mo. And ano na balikan yung natin ang mga... immigration. Ituloy ang French. Sa loob eh. Bakit? Magpataas ng... Kasi additional points ang French eh. Stable siya eh. Andun siya eh. Hindi siya nawawala. So, kung wala ka na talagang option, mag-French ka. Or kung meron kang nakita ditong pag-ibig, yun ang isang... pero bawal kasing gawin yun kung hindi totoo yung relationship. Yan ang ano. So, hindi ina-allow ni IRCC yun. And they have ways to find out. Alright. Yes.
So, French tayo. Doon ka na sa, Yan. Doon tayo sa French. And then, kasi nga, medyo tsatsagain lang talaga. Ilang years, sir? 2. Average 2. 2. Yung iba kaya niyang mabilisan 1 year. Depende Yeah. kung talagang pukpukan. Sige, Talagang, consistent ka lang. consistent. Ayan. Medyo kinakabahan na tayo kasi. Medyo kinakabahan na, ganyan. Kasi Bakit nga, naman? So far, maganda yung mo. Experience na. Yung progress mo, di ba? Kasi yung Nakatapos ka. puntos ko, mababa. Nagkaroon ka ng lisensya. Nagpa-practice ka na ngayon. Kasi pagka nagkukompute ako sa CRS calculator, mababa yung points ko eh. Kasi nawala yung Lamia. Kung nandun ang Lamia, may pag-asa tayo. Alis na yung Lamia. Kaya dapat IRCC, balik mo na yung Lamia. Yung Lamia points. Nakitaan kasi ng mga Yes. fraudulent Yes. concerns. Ay, nako, mabuso kasi ang iba eh. Kaya, Totoo ayan. yan. Kaya yung mga totohanan na kagaya namin, na naapektuhan. naapektuhan kami. We were affected by that kasi nga, ano ba yan? So, anong mga strategy mo ngayon? So, So, French, ano pa? and then yung English language, Okay. kalalakasin. And then tuloy lang ang trabaho. Doon ba nag-attend ka ng courses sa English or what? Paano mo Sa in-improve English, siya? self-review, IELTS, tsaka CELPIP. So, isang payo po, huwag tayong sugod ng sugod. Mag-review tayo kahit pa paano. Lesson So, learned. anong preparations ginagawa mo? Like, may courses ka ba na-attend? Paano self-review? YouTube. Paano? YouTube. And then, yung mga binibigay nilang materials, ganyan, practice pag may time. So, ayan. Huwag mong i-underestimate ang reading and listening. Yung reading kasi na-underestimate ko. Feeling ko, andun lang din naman ang sagot. Hindi pala. So, maling-mali ako doon. Lesson learned, sabi ko nga. Pero, yan, palakasin natin yan. CELPIP and then IELTS. And then, siguro, maraming dasal. Kasi, hindi naman naka-steady na ganyan ang, ng immigration dito sa Canada. So, next year, medyo hopeful tayo. Kasi may mga magandang balita namang dumating. So, sana makasama tayo dyan para hindi naman masayang yung Mga tier to peer, medyo maugong siya ngayon. Tier to peer. Diba? Ayan. Yun ang good news. So, ayan, tip na lang din. Tip na lang. Be ready. Be ready. Yung mga documents nyo, ready na kayo. So, yung mga English test nyo, make sure na valid pa siya. Yes. Yung mga documents nyo valid. Kung meron kayong mga evaluation sa yung education nyo, credentials, make sure valid pa siya. Yes. Mga At kung battery kayo, assess ng education, there's a lot of options. Si Wes, mabilis siya, pero nag-try ako sa ICAS, mabilis siya, and then mataas yung kanyang equivalent. Okay. Sa Kasi kay ICAS, Wes, kay Wes, yung IBS Information Technology ko, pumasok lang siya nung 2 year eh. Kay ICAS, nag 3 years ako eh. So, pasok siya sa okay. CRS points na college degree, diploma, something like that. So, mas i-recommend mo ang ICAS? ICAS. bago lang yan si IQAS. ICAS. By the way, wala pa siya nung panahon ko. Yan. Pero si Okay. ICAS, okay naman siya. And then, ang sabi, parang 25 days. Parang 2 weeks lang ako. Oh, that's ang good. bilis. Oo. So, ready na ang profile mo? Hindi pa. Okay. Mayroon pang isang test na pagdadaanan, actually. So, Ano good pa? luck sa akin. IELTS. Okay, Ayan. okay. IELTS Nakita tayo. niyo kung gaano ka-porsigido si Miss Jen, from the Ayan. beginning. Kung talaga pong gusto natin, gagawa natin ng paraan. And Katulad ng sabi hindi... maraming dahilan. Maraming dahilan pag ayaw. Pagka gusto, may paraan talaga. So, medyo, yun, panghawakan natin yung French for now. Habang wala pa tayong naririnig na magandang balita na medyo pagluwag dun sa ating... Kumusta naman ang French mo? Kumusta naman? Gusto ko nang umiyak. Hindi kasi, ang hirap ng French. Talagang, sabi ko, parang gusto kong bumalik doon sa umpisa, yung aaralin ko So, ulit ano yung naman sounds. ang, like, nung bago ka nag-start nun, anong nasa isip mo ba? Ang nasa isip ko, para ka lang kumakanta. Di ba may sikat na kantang French? Yung Voulez-vous coucher? Swari mo yan? Sa ibang kanta yung nasa isip ko. Ano pa? Talaga lang merong Yung kanta nila Russo, ayan, yung sinasayaw sa TikTok, sabi ko, parang feeling ko, minsan parang nakakain ka lang ng croissant, feeling mo French ka na. Hindi pala siya ganun kadali. Okay. Hindi yung nakakain ka lang ng croissant, alam mo na mag-French. Mahirap talagang Mahirap pag-aaralan talaga. mo siya. Pero sigurado meron ka na. Pasampul So, mas mahirap ba siya sa paano mo? iniisip mo Ay, nun? ayoko Or mapahiya. Sige nga, yun. Kumusta mga kaibigan? Kumusta? Hindi ko nga, hirap ako. kumusta? Ano ba? lang? Kumusta Bonjour ba? lang, bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va? And then, how are you? grabe, Si French Sir ang na magaling, French, di ba? oo. Ang alam ko lang sabihin, oui. Yes. Okay. Hindi, So, mas mahirap ba siya sa iniisip mo nun? Or okay lang? Mas- Or tama lang? Sakto lang, sir. Katamtaman. Siguro if you have enough time, tsaka talagang
Kailangan kasi nandun yung drive mo eh. So kung marami pa tayong pinagdadaan ng ibang So, test nakailang ngayon. months ka na ulit na nag-aaral ng French ngayon? August? Since August. Okay. August. Pero ano lang 3 naman months. yun, pasundot-sundot lang. kumbaga. Sundot-sundot. Okay. Yes. Paano Ako na lang. si Jennifer. How you say that? Je m'appelle Jennifer. Oh, Wow. May alam, konti lang. Eh. Very good. Yun To lang. us, Jake Aguilar. Yeah. Tama Yun, hindi ba ko yun, na Jake? alam. To us, Jake. You are Ile. Ile. Ele Josephine. Yeah, Ele Josephine. Jen. Yeah, Ele LS Jennifer. Jen. Yeah. Huwag niyo po kami pagtatawa, nagpa-practice pa kami. Sa dumuling ko lang rin natuto. Ayun. Okay, eto balikan natin na immigration tayo. Yung ano ang reaction mo ngayon sa mga pinapauwi na mga Yeah. tiyak? So, anong mga nakikita mo, napapansin mo? Nako, anong masasabi? syempre, yung sympathy natin nandun sa mga napauwi. As much as gusto natin din silang matulungan, kahit paano, lalo na dito sa office. Kapag ka wala kasi talagang status, di ba, kailangan mo talagang umalis. Kaysa naman, Masira ang record. masira ang record mo. Ayan. Lagi ko naririnig sa boss, kay boss yan eh. Kaya Tama ano. din. And yun, syempre natatakot din tayo baka dumating ang time tayo naman ang pauwiin. Syempre ayaw nating umuwi ng, luhaan, bigo, ganyan. Unang-una, yung inilaan ko na kasi dito yung future ko, yung mga anak ko, yung buhay ko, may plano na. So, imagine, from 5 years old. Oh, ang dami kong apply. Ilang attempts na, Ilang attempts? apply. 3? Ngayon nandito ka na, Yeah. ano ka pa ba? Give up ka pa ba? Yes. Hindi pwede, di ba? Meron, It's Hayaan mo not ba even an masisira? option, di ba? Right. Yes. Wala kang option. Wala kang option. You have to make it happen. before kasi meron akong judge, ang tawag niya sa akin, Bok, walang sukuan, sabi niya. So, na-apply ko siya hanggang dito. That's good. So, yun lang. Wala mo nang susuko kasi andyan pa naman siya eh. And then, yun nga, sayang ang plano, sayang yung goals mo kung basta ka na lang susuko. Yung lahat ng paraan, lahat ng marinig mong paraan, gawin mo na. Para makuha mo na yung pangarap mong ma-permanent resident. Abangan natin yan. Ayan. Magpapainom si Jen pagka Yung PR kasi pag talagang... naging PR na, di ba? Ayan, mag-abang-abang na pagka mag-blow out tayo, di ba? Siguro sobrang Abangan tuwa nyo ko ang nun. kwento ni Jen. Yan. Abangan natin. Laman Ayan. ito siya ng Your Story with Josie. Siyempre. Exactly. Ayan, so... Ayan po, magandang story ng ating kasama, si Jennifer Baguisa. Sundan nyo lang ang kanyang mga yapak at maaaring kayo din, isa sa magiging successful migrant Sana dito po, sa sana. Canada. Ayan, so, Ayan, maraming salamat po. Sundan nyo lang po kami. Yes, Marami pa kami pwedeng pag-usapan at marami pang pwedeng i-share If you wanna ng get mga kwento, information, insights, tips, at kung ano-ano pa. alright. Sana nakabigay kami ng mga inspirasyon sa inyo. Ako po muli si Josephine Bacani, kasama si Atty. Jake Aguilar at Jennifer Baguisa Abel. Nag-iiwan kami sa inyong lahat ng isang magandang araw. Thank Hanggang you. sa muli. Hanggang sa muli po.